Marami na nagtatanong ano na daw ang huling update dito sa ginagawa nating Project Gravis. Well, ito na nga siya ngayon. Matapos natin siyang buuhin, binaklas ulit natin siya, pinaghiwa-hiwalay ulit yung chassis at saka yung makina. Pinagawa din ulit natin itong kabitan ng kanyang engine support dahil hindi ko nagustuhan yung dating gawa. Pinawilding ko kasi ito noon ng aluminum stick welding. Mukha kasing hindi matibay at baka bagsang hipa ito na aksidente sa gagamit ng motor. Kaya para maayos, sinubukan ko siyang dalhin sa isang kilala na gumagawa ng mga ganitong sira, mga nabasagan ng makinang aluminum tulad na nga sa naging problema natin dito sa ating kabitan ng swing arm. Bali, TIG welding pala ang ginamit nila dito. Kaya naman napakaganda ng kinalabasan at halatang pulido. Ang ipinagtataka ko lang, bakit nawala yung ating injector. Napansin ko na lang nung pauwi na kami at huminto sa isang lugar para i-check ang likuran ng bahagi ng sasakyan na para bang may sumasabit. At ito na lang yung nakita ko, isang plastic na nakalagay doon sa butas ng kabitan ng injector. Akala na siguro bago yun dahil bagong palit yung kanyang injector cap. Bumili ko ng bago, may bago tayo kakabit dito. Brand yung injector, binili ko sa Yamaha. Kinabukasan, inumpisahan ko naman tanggalin itong kanyang chassis number para mailipat sa panibagong chassis na kung saan dito natin ikakabit ang makina ng motor natin. Pagkatapos kung may kabit ang kanyang chassis number, ito naman ang natuklasan natin sa ating chassis. So yan, ito yung kalawang sa ilalim ng chassis ng Gravis natin. So, ang nakita ko yung kung gaano karami yung kalawang, naisip ko na dalhin na lang sa Defy Custom para kahit paano pag napinturahan doon mawawala din tong mga kalawang pag nalinisan nila. So ayan, ganyan yung kalawang niya guys, ilalim. So may kinakain na siya din dito. Ayan, masyado nang malalim yan dito. Ayan dito, yan dyan, malalim na rin yung butas. Ay wala pa naman siyang butas pero indication na kinakain na siya. Palalim na ng palalim yan kaya bago pa mabutas. Tuloy na natin kaya Defy Custom para mapinturahan natin. Pagkatapos ng isang araw mula nung dinala natin sa Defy Custom, ito na yung chassis natin. So ayan, ito yung pinapinturahan natin. Wala na yung mga kalawang. Nalang mga kalawang pati ilalim wala na. At dahil bagong injector nga ang ikakabit natin dito, naisipan kong gumawa ng gasket gamit ang papel para sa paggawa ng gasket. Pinukpok ko lang ito ng maliit na tools hanggang sa mapunit at makuha natin ang saktong sukat para sa gasket na gagamitin natin. At ito naman ang naging resulta sa ginawa nating gasket. Saktong-sakto ang sukat, sakto rin ang mga butas. Pagkatapos, kinuha ko na rin itong ating bagong injector para maikabit na rin. Chinik ko muna kung sigurado yung fittings ng ating gasket na ginawa. At saka nilagay ko na din yung kanyang 10mm na tornilyo. Saka ko naman siya hinigpitan. Kasunod ko naman inilagay itong kanyang bagong pinturang chassis. Nalagay ko na rin itong dalawang tornilyo na may sukat na number 17 na nakakabit dito sa kanyang engine support. Saka ko naman hinigpitan gamit yung ating impact tools. Pagkatapos kong mahigpitan ang kanyang engine support, tinanggal ko naman itong kanyang ball race. Ito pa kasi yung lumang ball race na nakakabit dito sa swing arm na nabili natin. Kaya panigurado, palitan na ito. At yun nga, madumi na nga yung kanyang pinakailalim. Kaya pinunasan ko na lang muna ito dahil wala tayong pambili ng degreaser. Pagkatapos ko naman ito mapunasan ng maayos, kinabit ko na rin itong kanyang ball race na bago. Bagong baklas mula doon sa kanyang original na chassis. Pinukpok ko lang din ito ng martilyo at ginamit ko rin ang pinagbaklasan nating ball race na luma para maibaon natin ng maayos. Kung paano ko nga ba kinabit yung pinakaibabaw na ball race, ganun din ang ginawa ko dito sa kanyang ilalim. Pagpasensyahan nyo na kung wala tayo ditong proper tools. DIY lang kasi to, wala tayong pambili ng mga tools. Naglagay na rin ako ng grasa dito sa kanyang tipos. Itong tipos, yung kanyang original, alam ko may tama ito. Pero hindi ako sigurado kung gaano kalala. Ayaw ko naman bumili ng brand new dahil masakit sa bulsa yon. Kaya nag-aabang lang ako sa online, baka mayroon mga bagong chap-chap. Sinubukan ko lang itong isalpak kahit alam ko namang may tama ang kanyang tipos. Excited lang kasi akong makita itong tumatakbo na sa kalsada. Alam kong doble trabaho ito kapag nakabili na tayo ng bagong tipos na isasalpak dito. Gusto ko rin kasi na isalpak yung kanyang mga appearance para makita kung ano pa ang pwedeng gamitin at hindi na. Naglagay na rin ako ng grasa dito sa ibabaw ng ball race para makabit natin yung kanyang ball race bearing. Ang ginamit kong ball race dito, ito pa rin yung stock na ball race galing doon sa kanyang lumang chassis. Binaklas ko lang doon sa luma at kinabit ko naman dito sa panibagong chassis. Pagkatapos ko may lagay ang bearing, kinabit ko na rin itong kanyang ball race cover. Kasunod naman itong dalawang nut sa ibabaw. At hinigpitan ko na rin para hindi umalog itong ating tipos. Gamit itong flat screw at pinupok ko naman ng martilyo.
Pagkatapos ko mahigpitan, isinunod ko naman ikinabit itong kanyang shock sa likod. Sabay kinabit ko na din itong kanyang 12mm na nut at hinigpitan gamit pa rin itong ating impact wrench. At pagkatapos nilagay ko na rin itong kanyang gas tank dito sa ilalim ng kanyang footboard. So yan, ito na. Nakabit na natin yung makina. Tapos yung injector natin na bago, kinabit ko na rin. Tapos yun, ito lang muna yung ano natin, manibila natin. Ito muna. May naantay ako na manubila. Hindi pa nagre-reply yung nakausap ko kung makukuha natin yung monobila niya. Sinubukan ko tong ituwid. Kung mapapansin nyo, konti na lang yung diferensya ng monobila. Hindi na tulad dati na sobrang siya baluktot. Pagdating naman dito sa kanyang throttle cable bracket, dito na ako nagka-problema dahil hindi magkasundo ang kanyang bracket at ang kanyang throttle body assembly. Kahit anong gawin ko, hindi ko talaga siya maisalpak. Kaya naisipan kong tingnan ng parts catalog sa Google. At doon ko nalaman na baluktot pala itong ating throttle cable bracket. Kaya ginawan ko muna ng paraan ito para maituwid gamit ang isang vice grip at katala. So yan, nakabit na natin ito. Narapan tayo dito kanina dahil hindi natin alam, tabingi pala. Pasok pa natin sa konti. Yan. So, yun. Goods na yan. Tinanggal ko na din itong kanyang lumang gulong sa likod. Ipapalit ko naman dito yung nabili nating second hand na gulong na pang Mio Gravis din. Salpaktan natin to. Ito naman yung kanyang wiring. Naayos ko na ito nung nakaraan, kaya sinaksak ko na itong kanyang TPS. Kasama na rin itong kanyang injector at iba pang mga sensor. Pagdating naman dito sa koneksyon ng tangke, medyo nalito ako dito kasi akala ko magkapareho. Buti na lang nahulaan ko kaagad kung saan ko pa dapat siya isasaksak. Ito naman yung kanyang ECU. May kaunting crack ito pero gumagana pa naman, kaya ito pa rin yung ginagamit ko. Kaya bumili tayo ng bago. Habang gumagawa nga ako, dumating nga itong in-order nating Brickmaster. Kaya binuksan ko na kaagad para makita natin yung itsura kung maganda ba o hindi. At yun na nga, nung nakita ko, naisip ko nga hindi magtatagal agad itong klaseng Brickmaster. Sa itsura pa lang ng hugis nito, mukhang hindi tatagal ito ng 1 linggo. Sayang at brand new pa naman ito. Kaya naisip kong isalpak lang muna pero hindi ko muna ito lalagyan ng brake fluid. Naisip ko rin maghanap ulit ng second hand pero original. Binuksan ko rin itong isang parcel na ignition coil. Second hand lang din ito kaya medyo may kalawang na itong kabitan ng tornilyo. Kaya lang may problema, mukhang hindi ito yung hinahanap natin na ignition coil para sa Mio Gravis. Iba kasi yung dumating na ignition coil kaysa doon sa in-order natin. Ang duda ko dito, hindi ito pang Gravis kundi pang Mio M3 dahil maiksi yung kanyang wire. Hindi ito aabot doon sa kanyang spark plug. Noong mga sumunod na araw, dumating naman itong ating monobila na nabili second hand galing pa ito ng Cavite. Chinik ko muna ito bago ko ito isalpak pero wala naman akong nakitang problema kaya inumpisahan ko na baklasin yung ating stock na monobila para ipalit itong ating nabiling second hand. Nakabili din pala ako ng front side cover dahil hindi na natin mapapakinabangan ng original na front side cover nito. Mura lang ang pagkabili natin dito dahil second hand lang ito. Marami nga lang gasgas pero pwede pa naman magamit natin ito. Kasama din sa nabili natin itong kanyang airbox. Papalitan din kasi natin itong ating lumang airbox. Butas na kasi yung gilid nito. So ayan, subukan natin start ulit. Meron siyang check engine. Hindi na kaya po start na ito. Alam, meron. Ayan. Ayan. Standard na. Magana yung start kaso maririnig natin. Ayan yung parang kumakatok. Hindi ko alam baka sa panggilid dito. Kaya gusto ko bubuksan to. Ayan o, panggilid yata ito. Kaya pakinggan nyo. Pag kumandar na siya nawawala. Kalakas ng vibrate. Try natin buksan itong panggilid. Ayan o. Kaya binaklas ko na kaagad itong kanyang airbox. Dito naisip ko na baklasin na lang ang buong airbag assembly dahil papalitan din naman natin ito ng bago. At pagkatapos tinanggal naman natin itong kanyang crankshaft cover. Kaya para makasigurado mawala ka sa loob ng makina ang kumakalampag, sinubukan ko uli itong paanda rin. At nung nakumpirma ko kung nasaan pa talagang kumakalampag, pinatay ko na para lalong lumala pa. Kaya binaklas ko na kaagad itong kanyang pulley drive base para malaman natin kung tama ba talaga yung aking hula.
wasak, kaya pala maingay. Ganyan ang kanyang mga bula. Nagkapatong-patong. Kaya pala maingay siya. Check na rin natin tong kanyang bill kung kailangan na rin linisan habang bukas yung ating panggilid. Isang bukasan na rin. Wala na yung guma dito. Check natin. Preno. Ay ano, itong kanyang bago pa yung kanyang clutch shoe. Kapal pa. So, konting linis-linis lang to. Goods. Goods. Walang alog. Linisan muna natin itong kanyang mga panggilid para pag naging ayos na, malinis na. At may kapit na natin yung ibang pisa dito. Hindi na tayo magbubukas dito. So, bali yung labas na lang yung linisin natin. Pagkatapos kong malinisan itong kanyang mga drive fish, fly ball, at saka itong kanyang bill, isa-isa ko na rin silang ibinalik. Pagkatapos mahigpitan, binalik ko na rin ang kanyang crankcase cover at nagpalit na rin tayo ng kanyang airbox assembly. So, ayan guys, nakabit na natin tong airbox at nalinisan na natin yung panggilid. Yun, subukan naman natin sa pander ngayon at pakinggan kung maingay pa rin dito. Try natin. Gumagana na yung kanyang post start. Meron pa siyang check engine. Ayan. Pakinggan natin ngayon. Ayan, tahimik na yung kanyang panggilid. Ito pala yung nabili natin sa Shopee, emission coil, kaso hindi siya umabot dito. Sa kanya, hanggang dyan lang siya, kaya ang ginawa natin, dinugtungan natin dito, hanggang dito lang kasi ang haba nito. Dinugtungan natin ng kanyang ignition coil. So, try natin. Kinapakapak ko nga dito yung mga dinugtong natin wire kung iinit ba siya. Wala naman. Normal naman. Hindi naman naliinit yung wire. Dito kaya try natin siya sa labas. Takbo natin siya kahit saglit lang. Try natin. So, pero na ito harap lang, walang likod eh. Excited lang ako magpandar. Kakamas kasi magmotor eh. Ang unang takbo ng motor. Sheesh! Okay. Alright. Hindi pa yung dati mo ito? Hindi. Yung luma? Bagong ito, bago. Bago. In-assemble mo. Oo. Bagong luma. Ay! Sarap pag motor. Eh, shoutout kay Paring JR. Paring JR, ang motor mo, okay na. Kaya lang, headlight, kinancel lang, inodra natin kasi wala siguro siyang stock. Tapos yung mga fairings. Yung preno natin sa likod, pipick upin natin mamaya doon sa pinagbilhan natin ng airbox. Yung master. Kasi ito master, pangit. Tsaka bumitak yung kanyang clip dito sa likod. Hindi ka pa nagagamit ito, wala pang free flowing. Pasok muna natin to. Sheesh. Ano ba? Patras. Patras tayo. Tingnan natin. Concentrate natin.